Ay mga guys, shout out sa lahat ng mga makapakinig ng atin pong video na ito at makakapanood. So marami pong salamat at magandang araw po sa bawat isa sa atin. So yun nga po, ang ganda ng aming mga nagiging topic sa mga nagdaan na debate kontra po sa Islam. Ako po ay napapalaban na naman doon sa kanilang ustads na pinagmamalaki na si Ali Javier ay nakaharap ko na naman po sa online debate. Kawawa na naman si Ustad Ali Javier. Alam niyo po ginagawa niya ay kanya po ini-interrupt ang video. Ayaw niyang iparinig ang aking boses sa mga tao. Kinokontrol niya ang siguro yung volume. Pinapahinaan po niya at nag-i-interrupt po siya, nagsasalita siya habang ako ang nagsasalita para hindi maunawaan ng mga tao ang aking sinasabi. Pero yung mga nakakapakinig ng online talaga, naunawaan po nila. Kaya ngayon po ang dami pong mga friend request sa akin ngayon, mga nakapakinig sa debate, no? May nagtatanong pa nga na meron ka bang sir, meron ka bang biblical teaching, baka pwedeng mabahagihan mo ako. Ang dami pong mga nag-PPM sa akin, daming nagme-message mula nang napataob ko yung kanilang ustads. Pangalawang beses na po yan napataob mga kababayan sa aming unang debate, sino ang tunay na supot. Nakakatuwa yung aming topic nung una. Itong pangalawa, si Ali Javier nang namili ng topic. O sabi ko, mamili ka ng topic, kahit anong topic, kakasahan kita. Ngayon namili siya ng topic, alin daw ang may tunay na revelasyon. Alin ang may tunay na revelation, ang Bible ba o ang Quran? So yun po ang aming nagiging usapin. At ngayon nung nilatag ko na yung aking statement sa kanila, ayun, hindi nila matanggap. Kasi tigdadalawang tayo dapat kami. Actually, 3 minutes lang po ang aming tayuan kasi biglaan po yung debate yun na nagkakahamunan lang po bigla. At ayun, pinapasok kanila ko doon sa kanilang group chat sa room. Pero ang room na yan ay kay programa po ng Islam. Kaya syempre may karapatan sila sa mga pagkokontrol, pag-i-interrupt, magagawa po nila yung paglabas nila ng video. So tayo naman ay kampante sa laban. Si Randy Pipito na nag-iisa, talagang kampante po ako sa laban namin. At ayun nga po, nung naglatag na ako, kasi unang nagsasalita si Ustad Ali Javier, ang unang nagsasalita. Ngayon kinocross ko siya. Nahirapan nga siyang sumagot nung kinocross ko siya kasi marami siyang sinasabi. Siyempre may cross examination. Pagdating nung ako naman ang tumindig, sabi ko nga, ang may tunay na revelation ng Diyos ay ang Biblia, walang iba, dahil ang Biblia po ang nauna. Panahon pa man ni Moises, ayun na, nandoon na po yung 10 commandments natin. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ginagamit ay nasa Biblia po yan, yung aklat ng Jonah, aklat ni Isaiah, aklat ni Solomon, aklat ni David. Ayan po ay andyan po sa ating Biblia, wala po doon sa Quran. Kaya po nahirapan siya magtanggol kasi unang-una sabi niya wala daw propeta tumanggap. Ngayon nabisto siya, walang propeta tumanggap, si Jesus nga yan ang ipinangangaral. O hindi ka baka ako naniniwala na ang pinangangaral ni Jesus sa Israel ay Biblia sa Old Testament? Pinagbabasa siya sa sinagoga ng kasulatan sa aklat ni Isaiah. Hindi ka ba naniniwala? Alam niyo po sagot ni Kulokoy na ustads. Naniniwala ako sa Biblia na tunay, pero yung sa inyo hindi. Ang layo na sagot niya, no? At ang tanong ko kasi, hindi ka ba naniniwala? Kasi ang punto doon, sabi niya, wala raw propetang tumanggap. Ang ating Panginoong Hesukristo, kinikilala naman nila bilang propeta,
Yun ang pinangangaral yung Old Testament natin. Ang sinabi ko ngayon sa kanya, hindi ka ba naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang pinangangaral, lalong-lalo pag nagbabasa siya ng aklat sa sinagoga doon sa templo, binasa niya ang aklat ni Isaiah. Hindi ka ba naniniwala? Sabi ang sagot niya, ang layo eh. Ano sabi niya? Naniniwala ako sa unang Biblia. Pero diyan sa Biblia ninyo, hindi. Kasi edited ni Pablo. Pero mga ganong sagot, no? Ang layo. Timbuang ang ustad. Dadaig. Kaya nga yung aming punto na alin ang may tunay na revelation, ang Quran ba o ang Biblia, talo po ang mga Muslim. Sapagkat ang may revelation kasi, ang Biblia, gawa ng ating Panginoong Hesukristo pa lang, yun ang ginagamit niya. Ngayon, dito sa kanilang Quran, nabisto naman sila na ang original na Quran nila, binisto ko sila kasi alam naman ho natin ang history ng Islam ang Quran nila. Ang kanilang Quran na original ay kinain na po kasi ng kambing, yung Quran po ni Muhammad. Ngayon, kasi wala na si Muhammad dito, no? Patay na si Muhammad, napabayaan nila siguro itong Quran ni Muhammad na ilapag kung saan-saan, kinain ho ng kambing. Ngayon, nagdesisyon ngayon itong pinuno nila o yung kapalit ni Muhammad na si Uthman na magpasulat sila o magpagawa sila ng panibagong Quran. Kita mo yan nagpagawa sila ng panibagong Quran, hindi na yung original. Kaya yung Quran na pinagawa ni Uthman, wala na pong basbas ng Diyos. Walang revelation ng Diyos doon, wala nga basbas Ayun, kahit nga yung Quran ni Muhammad, wala naman ding, hindi mo naman malaman doon, hindi mo naman makita sa statement nila na ang Diyos at si Muhammad nag-usap. Ang kausap nga ni Muhammad doon, ayon sa kanyang kwento, si Anghel Gabriel. Ang usapan dito, alin ang may tunay na revelasyon ng Diyos? Ang Biblia ba o ang Quran? Kung hindi naman pala nakapag-usap si Muhammad at ang Diyos, walang revelation. Ang kanyang Quran, doon na mula na nanggagaling sa Diyos. Hindi katulad sa atin, sa ating Biblia, na si Moises mismo, ang Diyos ang nakakausap. Yun ang may revelation ng Diyos. Diba mga kababayan, ganun po. Kaya taob ang kanilang ustad. Kaya yung mga nakakaunawa sa debate, ang dami nag-PPM po sa akin. Tumembwang na naman ang ustad sa mga Muslim. Kaya nga sabi ko nga, ang inyong Quran, kinain na ng kambing yung original. Kaya yung pinagawa ninyo ngayon, lalong wala ng basbas ng Diyos yan. Sapagkat si Uthman ang nagpagawa niyan, kinain na ng kambing. Ando doon na sa loob ng tiyan ng kambing ang Quran ni Muhammad. Kinain ng mga kambing napabayaan nila. Ngayon sabi nga ni Ustad sa Ali Javier, nakakamemorya naman sila. Alam niyo po mga kababayan, walang taong makakamemorya niyan. Sa buong aklat, may memorya mo. Sa sabi-sabi, kwentong lugaw, meron. Wala pong nakakamemorya niyan. Iharap nila yung nakakamemorya at pababasahin natin ng Quran. Kahit nga si Ali Javier nagkakabungi-bungi ngayon sa pagbabasa ng Quran. Hindi nga marunong magbasa ng Arabic yan Tapos sabi nga pa nga sa akin, nagyabang pa. Sabi niya sa akin, nami-memorize daw niya ang Quran. Buong Quran, nami-memorize niya. Nagyayabang pa hirap nga makapagbasa ng Arabic. Windang-windang nga ang Arabic niya. Ayon kay Christian Prince na nakalaban niya sa usap, tumakbo nga si Ali Javier sapagkat hindi niya kaya. Si Christian Prince, marunong po sa Arabic yun. Dahil talagang Arabo yan, lumaki doon sa Saudi. Kaya ang salita, marunong sa English, marunong sa Arabic. Itong si Ustad sa Ali Javier, yung Ustad sa Muslim, hindi naman marunong sa Arabic yan. Marang mga paputol-putol na sinasabi niya sa Arabic. Kaya nga ang ginawa, nandoon ngayon sa ibang bansa, kaya lang, ang Arabic niya putol-putol, pero nagyabang na memorize daw niya ang Quran. Nakakatuwa po ang ating mga kaibigang mga Muslim na nakakausap. So gayon po mga kababayan, yung aming
debate na ginawa. Alam niyo po ang ginawa nila. Pagtayo ni Ali Javier, nakadalawang tayo na siya, no? Na-cross ko siya. Kung ako na ang tumindig at naibisto ko yung kinain na ng kambing ngayon yung Quran na original, kaya wala nang basbas ng Diyos yan, walang revelation ng Diyos yan, dahil pinagawa na lang ni Uthman ang inyong Quran na hawak-hawak ninyo ngayon. Alam niyo po, nag-interrupt yung mga Muslim. Daming mapansin mo talaga sa video, yung mga boses nila nagagalit, ang dami. Kaya dahil in-interrupt nila, na-stop yung aming debate. Kaya yung iba nagwawala ko, ano nang dinadaldal. Yun ang strategy ni Ali Javier para hindi matuloy ang debate. Kasi tumimbuang na nga eh. Ayaw niyang mabisto pa ng lalong mabibisto ang kanilang sekreto. Kasi alam natin ang sekreto sa kanilang Quran na yan ay hindi na po yan yung Quran ni Muhammad. Dahil kinain na nga ng kambing. Ngayon ang kanyang katwiran na may nakaka-memorize. Kasi nungalingan po yun. Walang nakaka-memorize dyan. Ha? Maaring mamememorize mo dyan, ilang verses lang. Pero yung sabihin mong buong Quran nila mamememorize, kalukuhan po yun mga kababayan. Ngayon, sabi ko nga, kung may nakaka-memorize nga dyan, dapat hindi na magpapasulat si Muhammad ng panibagong Quran. Ay si Uthman. Hindi na magpapagawa ng panibagong Quran. Ha? Kung may mga ano na pala niya ang Quran ninyo, siyempre, kokopyahin na lang yun eh. Bakit gagawa ka pa ng panibago? Ibig sabihin, panibago na. Nagpagawa ng bagong Quran. Hindi na yung dati kasi wala nang basbas ng Diyos. Yun ang may punto eh. Alin ang may revelation ng Diyos eh? Paano ka magkaroon ng revelation kung wala ka namang basbas? Diba? Si Uthman ang nagpagawa. Hindi magkaroon ng revelation ng Diyos doon sapagkat si Uthman ang nagpagawa. Walang basbas ng Diyos. Ang Biblia natin, ayun talaga, may basbas po ng Diyos, maliwanag po yan. Ha? Ang mga tao, pinakilos habang sila nagsasalita sa pamamagitan ng banal na espiritu. At panahon ni Moises, ang Ten Commandments, ang Diyos mismo ang nagbigay sa Ten Commandments. Hindi po tao ang nagbigay, Diyos mismo. O itong kay Muhammad, nako, kinain na nga ng kambing. Kaya wala na pong kabanalan doon, walang basbas ang Quran ng mga Muslim.